Alam mo, may isang ina na ginastos ang sarili niyang ipon para lang makapagluto sa kaarawan ng apo niya. Pero sa harap ng lahat ng bisita, sinabihan siya ng sarili niyang anak na isa lang siyang palamunin sa bahay na yon. Ang masaklap, hindi man lang siya umiyak, ngumiti lang siya at tahimik na pumasok sa kanyang kwarto. Pakinggan ninyo kung ano ang sunod na nangyari. Ang mabigat at sunod-sunod na pagbagsak ng lupa sa ibabaw ng kahoy na kabaong ay tila mga suntok na direktang tumatama sa dibdib ni Lourdes. Wala siyang lakas upang umiyak ng malakas. Ang tanging nagagawa niya ay tahimik na lumuha habang pinagmamasdan ang huling hantungan ng kanyang asawang si Arturo. 42 taon silang nagsama. 42 taon ng pagtatanim ng mga pangarap sa kanilang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa Laguna. At ngayon, ang lahat ng yon ay tila binaon kasama ng malamig na lupa. Ang init ng araw ay nakapapasok sa balat, ngunit nanginginig ang buong katawan ni Lord. Nakatayo sa kanyang tabi, ang kanyang matalik na kaibigang si Consuelo na mahigpit na nakahawak sa kanyang braso upang bigyan siya ng suporta. Sa kabilang banda naman ay ang kanyang nag-iisang anak na si Dennis, kasama ang asawa nitong si Camille. Nakasuot sila ng itim bakas, ang lungkot sa kanilang mga mukha. Ngunit may kung anong kaba at pag-aapura ang nararamdaman ni Lourdes mula sa mga kilos ng kanyang manugang. Nang matapos ang paglilibing at unti-unting nag-uwian ang mga nakiramay na iwan ng pamilya sa loob ng maluwag at tahimik nilang tahanan sa probinsya. Ang bahay na ito na ipinatayo pa ni Arturo mula sa kanyang pawis bilang isang maliit na negosyante ay puno ng alaala. Ang mga bintanang kapis na nagpapapasok ng sariwang hangin, ang amoy ng punong mangga sa likod bahay, at ang lumang silyang tumba-tumba kung saan madalas magbasa ng dyaryo si Arturo. Ngayon, ang bawat sulok ay sumisigaw ng pangungulila. Kinagabihan habang nag-aayos si Lourdes ng mga naiwang kape at tinapay sa kusina, lumapit si Dennis. Umupo ang kanyang anak sa lumang silyang kahoy at tiningnan siya ng may labis na pag-aalala. Pilit na pinatatag ni Lourdes ang kanyang sarili. Tinanong niya ang kanyang anak kung bakit hindi pa ito nagpapahinga dahil alam niyang maaga pa silang bibiyahe pabalik ng Maynila kinabukasan. Tumingin si Dennis sa mga mata ng kanyang ina. Ang boses nito ay puno ng lambing at pangungumbinsi. Ipinaliwanag niyang hindi siya makatulog dahil iniisip niya ang kalagayan ni Lourdes. Sinabi niyang hindi tamang maiwan itong mag-isa sa ganito kalaking bahay. Napakalungkot daw at napakahirap intindihin ang mga bayarin, ang paglilinis at ang pagpapanatili ng buong bakuran ngayong wala na si Arturo. Umiling si Lourdes, sinagot niya ng banayad na kaya pa niya. Narito ang kanyang mga kaibigan, narito si Consuelo, at higit sa lahat narito ang mga alaala ng kanyang asawa. Ang bahay na ito, ang kanyang buhay. Ngunit hindi nagpatinag si Dennis. Hinawakan nito ang magkabilang kamay ng ina, pinisil ito ng marahan. Ipinaalala niya kay Lourdes na tumatanda na ito. Paano na lamang daw kung may mangyari sa kanya sa kalagitnaan ng gabi? At walang makatulong nagsalita si Dennis tungkol sa kanyang mga anak, sina Leo at Aya na palaging naghahanap sa kanilang lola. Sinabi niyang mas magiging masaya ang natitirang mga taon ni Lourdes kung kasama niya ang kanyang mga apo sa Maynila. Hindi na niya kailangang mag-alala sa pagluluto o paglilinis dahil naroon sila upang mag-alaga sa kanya. Ito daw ang paraan nila upang suklian ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ina. Pumasok si Camille sa kusina, may dalang mainit na tsaa para sa biyanan. Nakangiti ito, isang ngiting tila perpekto at punong-puno ng pag-unawa. Sumang-ayon siya sa sinabi ng kanyang asawa. Dagdag pa ni Camille, nakapag-ayos na raw sila ng isang magandang silid para kay Lourdes sa kanilang bahay. Naroon daw ang pamilya upang suportahan siya. Pagkatapos ng mga matatamis na salitang iyon,
Ibinagsak ni Dennis ang totoong layunin ng usapan. Upang maging maayos daw ang paglipat at hindi na maging pabigat ang lumang ari-arian, iminungkahi niyang ibenta ang isang malaking bahagi ng bakuran at ang katabing lote na pagmamay-ari ni Arturo. Hindi naman daw ibebenta ang buong bahay, tanging ang mga bakanteng lupa lamang. Ang mapapagbilhan ay ilalagay sa isang pondo upang matiyak na may magagamit si Lourdes sa kanyang mga pangangailangang medikal at pang-araw-araw na gastusin sa Maynila. Sa sandaling iyon, ang isip ni Lourdes ay nababalot pa rin ng matinding pagluluksa. Ang kalungkutan ay isang kalaban na mabilis magpahina ng pagpapasya. Nang marinig niya ang pangako ng isang buong pamilya, ang mainit na yakap ng mga apo, at ang katiyakang hindi siya mag-iisa sa pagtanda, unti-unting lumambot ang kanyang puso. Naisip niyang marahil ay tama ang kanyang anak. Marahil ay ito na ang panahon upang bumitaw sa nakaraan at yakapin ang bagong yugto ng kanyang buhay bilang isang lola na lamang. Wala siyang nakitang masama sa intensyon ni Dennis. Pagkatapos ng lahat ito, ang kanyang dugo at laman. Pinag-aralan niya ito at pinalaki nang may takot sa Diyos. Kinabukasan pumirma si Lourdes sa ilang mga papeles na inihanda ni Dennis bago pa man ito umuwi ng probinsya. Hindi na niya binasa ng buo ang mga dokumento. Nagtiwala siya. Ipinagkatiwala niya ang proseso ng pagbebenta ng bahagi ng lupa sa kanyang anak kasama ang buong pag-asa na ang perang iyon ay gagamitin para sa kanyang ikabubuti. Isang buwan ang lumipas na ibenta ang lupa at ang pera ay naideposito sa isang account na si Dennis ang may hawak para raw madali itong maasikaso. Dumating ang araw ng pag-alis ni Lourdes. Bago sumakay sa sasakyan, matagal niyang pinagmasdan ang lumang bahay. Ang natitirang istruktura ay nakatayo pa rin, ngunit ang malalawak na lupain sa paligid nito ay pagmamay-ari na ng iba. Napabuntong hininga ng malalim si Lourdes. Niyakap niya si Consuelo na nag-iwan ng mahigpit na bilin na tumawag agad kapag may problema. Ang biyahe patungong Maynila ay tila sumisip-sip ng kanyang lakas. Mula sa sariwa at tahimik na hangin ng Laguna, sinalubong siya ng makapal na usok nagtataasang sementadong gusali at ang walang tigil na pagbusina ng mga sasakyan na nag-uunahan sa masikip na kalsada. Nang makarating sila sa townhouse ni Dennis sa isang subdivision agad, na nakaramdam ng paninikip ng dibdib, si Lourdes. Ang bahay ay maganda sa labas, ngunit nakadikit sa mga kapitbahay. Walang puno, walang hangin na malayang makapasok. Sinalubong siya ng kanyang mga apo na sina Leo at Aya nang may kasamang magalang na pagbati. Hinalikan nila ang kanyang kamay na nagbigay ng panandaliang galak sa kanyang pusong nangungulila. Iginiya siya ni Camille papasok ng bahay. Ang sala ay puno ng makabagong kagamitan at malaking telebisyon. Nang magtanong si Lourdes kung saan ang kanyang kwarto, itinuro ni Camille ang isang maliit na pinto sa ilalim ng hagdanan malapit sa kusina. Ipinaliwanag ni Camille na pinili nila ang ground floor upang hindi na mahirapan si Lourdes na umakyat baba sa hagdan dahil sa sumasakit nitong tuhod. Nang buksan ni Dennis ang pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Lourdes. Ang silid ay napakaliit. Wala itong bintana na nagpapapasok ng sikat ng araw. Ang amoy ng lumang alikabok at pinturang pinilit na tuyuin nang mabilisan ay nanunuot sa kanyang ilong. May isang makitid na kama na nakasiksik sa gilid at isang maliit na kabinet na gawa sa murang materyales. Ang dingding ay may mga bakas pa ng mga tinanggal na estante. Napagtanto ni Lourdes kung ano ang lugar na ito. Isa itong lumang bodega ng mga hindi na ginagamit. Nagamit ni Dennis at Camille. Naroon pa ang bakas ng ilang kahon sa ilalim ng kama. Nagpalitan ng tingin sina Dennis at Camille. Masiglang nagtanong si Camille kung nagustuhan ba niya ang silid. Sabay sabing nagpakahirap silang linisin yon upang maging komportable siya.
Isang matinding bikig ang bumara sa lalamunan ni Lourdes. Ang mga pangako ng marangya at payapang buhay ay biglang naglaho, napalitan ng katotohanang nakaharap niya ngayon. Ngunit bilang isang ina, na sanay magsakripisyo nilunok niya ang kanyang reklamo. Pinilit niyang ngumiti kahit na ang kanyang mga mata ay nagtatago ng pighati. Sinabi niyang maayos na ang silid at nagpasalamat siya sa kanilang abala. Nang isara na niya ang pinto upang magpahinga, umupo si Lourdes sa gilid ng matigas na kama. Ang katahimikan sa loob ng maliit at madilim na kwartong iyon ay nakabibingi. Iba ito sa tahimik ng Laguna. Ito ay katahimikan ng isang taong inalis sa kanyang sariling kaharian at inilagay sa isang sulok upang hindi maging sagabal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na nanalangin. Pangako niya sa sarili, para kay Dennis at sa mga apo, titiisin niya ang lahat. Wala siyang kamalay-malay na ang maliit na silid na ito ay simula pa lamang ng unti-unting pag-angkin sa kanyang kalayaan at dignidad. Maagang nagising si Lourdes. Nakasanayan na niya ang ganitong oras sa probinsya kung saan bago pa man sumikat ang araw ay nakapaghain na siya ng almusal para kay Arturo. Sa loob ng makipot na townhouse ni na Dennis sa Maynila, madilim pa ang paligid. Tahimik siyang lumabas mula sa kanyang maliit na silid sa ilalim ng hagdan upang magtungo sa kusina. Nais niyang magluto ng sinigang na baboy. Ito ang paboritong ulam ni Dennis noong bata pa ito. Naghanda siya ng mga kamatis, sibuyas at sampalok na binili niya mula sa kaunting natitirang pera sa kanyang pitaka nang dumaan sila sa palengke kahapon. Maingat niyang hiniwa ang mga sangkap at sinimulang lutuin ang sabaw. Ang amoy ng sariwang sabaw ay nagdala ng panandaliang ngiti sa kanyang mga labi. Pakiramdam niya ay may silbi siya muli sa pamilya. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi nagtagal. Pumasok si Camille sa kusina nakasuot ng maayos na damit papasok sa trabaho. Huminto siya nang makita ang niluluto ng biyenan. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa nakasinding kalan, pababa, sa mga hiniwang sangkap at direkta sa mukha ni Lourdes. Walang galit sa boses ni Camille nang magsalita siya, ngunit ang kanyang tono ay malamig at puno ng pagkontrol. Tinanong ni Camille kung ano ang ginagawa ng ina ng kanyang asawa. Bago pa man makasagot si Lourdes ng buo, ipinaliwanag agad ni Camille na hindi na niya kailangang mag-abala. Ayon sa kanya, may sinusunod silang plano sa pagkain araw-araw para sa kalusugan ni Leo at Aya. Bukod doon, pinapanatili daw nilang nakabadyet ang gas at mga sangkap upang hindi lumaki ang kanilang gastusin. Kinuha ni Camille ang sandok mula sa kamay ni Lourdes nang may mahinahong kilos, ngunit sapat ang diin upang maramdaman ni Lourdes na wala siyang karapatang tumanggi. Sinabi ni Camille na siya na ang bahala sa kusina at mas mabuting manood na lamang ng telebisyon si Lourdes o magpahinga. Ang bawat salita ay binalot sa paggalang, ngunit ang mensahe ay malinaw. Hindi iyon kusina ni Lourdes at wala siyang kapangyarihan doon. Yumuko si Lourdes. Nilunok niya ang namumuong sakit sa kanyang lalamunan. Sumagot siya ng mahina na nais lamang niyang makatulong at ipagluto ang kanyang anak. Ngumiti si Camille, isang ngangiting hindi umaabot sa mga mata, at sinabing sapat na ang tulong kung susundin na lamang ang patakaran ng bahay. Hindi nagtapos doon ang unti-unting pagbabago sa buhay ni Lourdes. Sa mga sumunod na linggo, ang kanyang papel bilang ina at lola ay dahan-dahang napalitan. Isang tanghali inipon ni Lourdes ang mga maruruming damit ng kanyang mga apo, pati na rin ang mga kamiseta ni Dennis. Nais niyang gumamit ng washing machine upang mapabilis ang labada. Habang inaayos niya ang mga damit, lumapit muli si Camille na kasalukuyang naka-work from home nung araw na yon. Ipinaalala ni Camille na ang singil sa kuryente ay mas mahal kapag tanghaling tapat. Iminungkahi niyang sa gabi na lamang maglaba o kaya ay ipunin upang isang mabilisan na lamang ang paggamit ng makina sa katapusan ng linggo.
muli ang dahilan ay pagtitipid upang hindi na maging pasanin minabuti ni Lourdes na maglaban na lamang gamit ang kanyang sariling mga kamay sa likod ng bahay gamit ang palanggana. Tiniis niya ang pangingalay ng kanyang likod at ang pagkirot ng kanyang mga tuhod. Ang araw-araw na gawain ni Lourdes ay naging isang tahimik na paglilingkod. Siya ang tagaligpit ng mga kalat ni Leo at Aya sa sala. Siya ang tagapunas ng hapagkainan matapos nilang kumain. Siya ang nag-aayos ng mga sapatos na iniiwan lamang sa may pintuan. Wala siyang hinihinging kapalit at wala rin namang nag-aalok ng pasasalamat. Ang tingin nila sa kanyang mga ginagawa ay isang natural na bagay na dapat niyang iambag dahil nakikitira siya. Umaasa si Lourdes na mapapansin ni Dennis ang mga nangyayari. Tuwing dumarating ang kanyang anak mula sa trabaho, palagi siyang naghihintay sa sala. Nais niyang makipag-usap kumustahin ang araw nito o kaya ay ibahagi ang mga naiisip niya. Ngunit tuwing bubukas ang pinto, ang makikita niya ay isang lalaking pagod na pagod. Laging niluluwagan ni Dennis ang kanyang kurbata at diretsyong naglalakad patungo sa kwarto matapos magbigay ng maikling pagbati. Nang minsan siyang tanungin ni Lourdes kung kumusta ang trabaho, ang tanging sagot ni Dennis ay pagod siya at kailangan niyang magpahinga. Walang pagkakataon si Lourdes na sabihin na pagod din siya, hindi lamang ang kanyang katawan, kundi ang kanyang puso. Nakikita ni Dennis ang kanyang ina na naglilinis, nagtitiklop ng damit at nagbabantay sa mga bata. Ngunit pinili nitong isipin na pampalipas oras lamang yon ng matanda. Pinili nitong magbulag-bulagan sa katotohanang ang kanyang ina ay ginagawa na nilang isang walang bayad na kasambahay. Isang hapon dumating ang kapatid ni Camille na si Sheila. Iba ang kilos ng babaeng ito kumpara kay Camille. Kung si Camille ay gumagamit ng malumanay na boses upang magkontrol, si Sheila ay prangka at hindi marunong magtago ng pangmamaliit. Nadatna ni Sheila si Lourdes na naglalampaso ng sahig malapit sa may pintuan. Tiningnan niya ang matanda mula ulo hanggang paa. Ngumiti siya nang may halong awa na hindi totoo. Tinanong niya kung bakit nagpapagod pa si Lourdes gayong nandito ito sa Maynila para mag-relax. Bago pa man makasagot si Lourdes, nilampasan na siya ni Sheila at nagtuloy sa sala kung saan naghihintay si Camille. Ipinagpatuloy ni Lourdes ang paglalampaso, ngunit nanatili siyang malapit sa pasilyo. Ang dalawang magkapatid ay naupo sa sopa at nag-umpisang mag-usap sa mahinang boses. Akala nila ay hindi naririnig ni Lourdes ang kanilang pinag-uusapan dahil sa ingay ng umaandar na electric fan. Nabanggit ni Sheila ang tungkol sa mga lupain sa probinsya. Tinanong nito si Camille kung naiayos na ba ni Dennis ang mga papel na matagal na nilang pinaplano. Ayon kay Sheila, isang malaking kumpanya ng sementeryo at subdivision ang naghahanap ng malalawak na lote sa Laguna at ang lupa ni Lourdes ang nasa pinakamagandang pwesto. Sumagot si Camille na kailangan nila ng kaunting panahon. Ipinaliwanag niya kayang hindi pa lubos na naiintindihan ni Dennis kung paano ipapasa ang buong karapatan mula sa kanyang ina nang hindi ito naghihinala. Nagbabala si Sheila na hindi sila dapat mag-aksaya ng oras dahil malaking halaga ang pinag-uusapan, sapat upang mabayaran ang lahat ng utang ni Dennis at makapagpatayo pa ng sariling negosyo. Dinagdag pa ni Sheila habang pinagmamasdan ang direksyon ng kusina kung saan naroon si Lourdes na wala naman na raw silbi ang lupa sa matanda. Ang kailangan lang daw gawin ni Camille ay kumbinsihin si Dennis na padaliin ang proseso dahil ayaw nilang mapunta sa walaang pagkakataong ito. Tumigil ang mga kamay ni Lourdes sa paghawak ng basahan. Ang kanyang dibdib ay parang pinipiga. Ang lahat ng mga pinapagawa sa kanya sa loob ng bahay na yon, ang pagpigil sa kanyang magluto, ang pagkontrol sa kuryente, ang kawalan ng atensyon ni Dennis ay mga maliliit na bagay lamang kumpara sa katotohanang narinig niya ngayon. Hindi lamang nila siya itinuturing na pabigat. May malalim at madilim silang plano
na kunin ang nag-iisang pamana ni Arturo, ang lupang pinaghirapan ng kanyang asawa. Habang tinitingnan niya ang refleksyon ng magkapatid mula sa salamin ng kabinet, nawala ang pagnanais ni Lourdes na maging isang sunod-sunurang ina. Ang takot at kalungkutan ay unti-unting napalitan ng isang tahimik na pagkamulat. Alam niyang kailangan niyang maging maingat kung nais niyang protektahan ang huling yaman na nag-uugnay sa kanyang asawa. Pumasok ang buwan ng Nobyembre at kasabay nito ay ang ikasiyam na kaarawan ng apo ni Lourdes na si Aya. Ito ang unang pagkakataon na magdiriwang si Lourdes kasama ang pamilya sa Maynila. Nais niyang gawing espesyal ang araw na ito para sa bata. Kahit na marami siyang pinagdadaanan sa loob ng bahay, ang pag-ibig niya sa kanyang mga apo ay nananatiling dalisay at walang halong kapaitan. Isang araw, bago ang pagdiriwang, kinausap ni Lourdes si Dennis. Sinabi niya na nais niyang siya na ang maghanda ng mga pagkain para sa salo-salo bilang regalo sa apo. Ngumiti si Dennis at sumang-ayon agad nang walang pagtutol. Nakita ni Lourdes ang ginhawa sa mukha ng anak nang malamang hindi na nito kailangang gumastos para sa pagkain. Kahit hindi sabihin ni Dennis, halata sa mga kilos nito na nagigipit sila sa pananalapi dahil sa mga bayarin sa bahay at sa paaralan ng mga bata. Kinabukasan maagang umalis si Lourdes upang mamalengke. Ginamit niya ang natitirang kaunting ipon na kanyang itinago mula sa probinsya. Hindi siya humingi ng kahit isang kusing kina Dennis o Camille. Binili niya ang mga pinakasariwang sangkap para sa lumpiang Shanghai pancit palabok at ang paboritong lechon, kawali ni Aya. Binuhat niya ng mag-isa ang mabibigat na sako at plastik nang pamilihin pawi-pawisan, ngunit may pananabik sa puso. Pagdating sa bahay, mag-isa niyang niluto ang lahat ng yon habang abala sina Camille at Dennis sa pag-aayos ng mga lobo at palamuti sa sala. Nakatayo si Lourdes ng halos 4 na oras sa harap ng mainit na kalan, naghihiwa, nagpiprito at nagtitimpla. Ang amoy ng masarap na pagkain ay pumuno sa buong kabahayan. Nang dumating ang hapon, unti-unting dumating ang mga bisita. Karamihan sa kanila ay mga kamag-anak ni Camille, kabilang ang kanyang kapatid na si Sheila. Ang sala ay napuno ng mga tao, mga kwentuhan at mga pagbati kay Aya. Si Lourdes ay nanatili sa kusina, abala sa paghuhugas ng mga ginamit na kawali at paghahanda ng mga plato. Kahit pagod na pagod, masaya niyang tinitingnan ang hapagkainan na puno ng kanyang mga niluto. Pagsapit ng oras ng pagkain, pumila ang mga bisita sa hapag. Kumuha rin si Lourdes ng isang maliit na plato at pumunta sa dulo ng mesa upang kumuha ng kaunting pansit. Ngunit bago pa man niya maidikit ang sandok sa kanyang plato, narinig niya ang boses ni Sheila na nakatayo hindi kalayuan. Tinawag ni Sheila ang atensyon ng lahat nang may malakas na boses na sadyang ipinarinig kay Lourdes. Pinunan niya ang mga nakahain sa mesa. Sinabi niyang ang mga pagkaing ito ay masyadong mantika at hindi raw nababagay sa isang modernong handaan. Ayon kay Sheila, mas nakabubuti raw sana kung umorder na lamang ng masustansya at sikat na pagkain mula sa isang mamahaling kainan sa halip na naghanda ng mga putahing pangprobinsya na nakakabigat sa tiyan. Natahimik ang ilang bisita, ngunit may mga kamag-anak si Camille na mahinang tumango at sumang-ayon. Si Camille naman ay hindi sumaway sa kanyang kapatid. Bagkus ngumiti lamang ito ng alanganin at sinabing iyon kasi ang nakasanayan ng kanyang biyenan. Hindi nakatiis si Lourdes. Matagal na siyang nagtitimpi sa mga pang-uuyam ni Sheila. Inilapag niya ang sandok at tiningnan ng diretso ang kapatid ng kanyang manugang. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may diin ng isang taong braso at pawis ang puhunan sa mesang iyon. Sinabi ni Lourdes kay Sheila na ang mga pagkaing nasa mesa ay ginawa mula sa sarili niyang bulsa at galing sa kanyang pagmamahal para sa apo. Ipinaalala niya ng banayad na kung hindi nito nais ang pagkain, walang pumipilit dito na kumain at lalong hindi nito kailangang hanapan ng mali
ang regalong pinaghirapan. Nag-iba ang timpla ng mukha ni Sheila. Nawala ang kanyang mapang-asar ng ngiti. Sumagot ito nang mabilis sinabing nagsasabi lamang siya ng totoo at hindi dapat maging balat sibuyas si Lourdes. Ayon kay Sheila, kaya nga sila nasa Maynila ay para itaas ang antas ng pamumuhay, hindi para dalhin ang mga nakaugalian sa bukid na ipinipilit pa sa pamilya ng kanyang kapatid. Dahil sa naging palitan ng salita, lalong bumigat ang hangin sa buong bahay. Napansin ni Dennis ang tensyon. Mabilis siyang lumapit sa hapagkainan, nakakunot ang noo, at halatang napahiya sa harap ng mga bisita at pamilya ng kanyang asawa. Hinarap ni Dennis ang kanyang ina. Sa halip na ipagtanggol ang ginawang paghihirap ni Lourdes, ibinuhos niya ang kanyang inis dito. Pabulong ngunit mariing sinabi ni Dennis kay Lourdes na huwag nang palakihin ang issue dahil nakakahiya sa mga bisita. Ayon sa kanya, dapat ay manahimik na lamang ito dahil kaarawan ni Aya at hindi ito oras para magmagaling. Nasaktan si Lourdes. Tumingala siya sa kanyang anak at nagtanong kung bakit siya ang pinagsasabihan, gayang siya ang ginastos at nagluto para sa handaan habang ang mga umaalipusta sa kanyang pinaghirapan ay walang ni isang pisong ambag. Sa sobrang kaba at pagkataranta ni Dennis, dahil baka masira ang pagdiriwang at lalo siyang mapahiya kay Camille at Sheila, nawalan siya ng kontrol sa kanyang sasabihin. Tumingin siya kay Lourdes hindi na bilang isang anak na nagmamahal, kundi bilang isang lalaking nauubusan na ng pasensya. Sinabi ni Dennis sa isang malamig at kalmadong boses na mas masakit pa sa anumang sigaw na pakiusap manahimik na ang kanyang ina. Idinugtong niya ang mga salitang dumurog sa huling hibla ng pag-asa ni Lourdes. Ayon kay Dennis, wala nang dapat ireklamo si Lourdes dahil sa bahay na yon libre na siyang nakakakain at nakatira ng walang binabayaran. Napatigil ang lahat. Maging si Camille ay napayuko at pekeng inayos ang mga kubyerto sa mesa. Si Aya na nasa di kalayuan ay nag-iwas ng tingin. Walang sino man ang nagtangkang magsalita. Matapos bitawan ni Dennis ang mga salitang iyon, ang bawat pantig ay tumama sa pagkatao ni Lourdes. Libre na siyang nakakakain. Ang mga salitang ito ay umikot sa isip ni Lourdes. Siya na nagbuwis ng kanyang ipon. Siya na naglaban, naglinis at nag-alaga ng walang sweldo. Siya na ina ni Dennis na nagpaaral at nagtaguyod dito upang magkaroon ito ng maayos na buhay, ay tinawag na ngayon bilang isang taong nakikinabang ng libre. Wala nang luhang tumulo mula sa mga mata ni Lourdes. Ang kanyang dibdib na kanina ay kumikirot dahil sa lungkot ay biglang nanlamig. Ang pagmamahal ng isang ina na laging handang magpalampas ng pagkakamali ay unti-unting namatay sa sandaling iyon. Ang kanyang anak ay hindi na ang batang kanyang pinalaki. Isa na itong lalaking nalimutan ng halaga ng utang na loob at respeto. Maingat na inilapag ni Lourdes ang kanyang hawak na plato sa mesa. Hindi siya nakipagtalo, hindi siya sumigaw o gumawa ng anumang eksena. Tumingin siya kay Dennis nang may kalmadong ekspresyon, isang tingin na hindi mabasa ng kanyang anak. Pagkatapos ay nagpaalam siya nang maayos sinabing masama lamang ang kanyang pakiramdam at kailangan na niyang magpahinga. Tumalikod siya at naglakad patungo sa maliit na silid sa ilalim ng hagdanan. Pumasok siya, isinara ang pinto at iniwan ang mga bisita at ang kanyang anak sa labas. Sa loob ng madilim na kwartong yon, naupo si Lourdes sa dulo ng kama. Hindi siya umiyak. Sa halip huminga siya ng malalim. Kung tingin nila sa kanya ay isang walang kwentang matanda na nakikinabang lamang sa kanilang bahay, ipapakita niya sa kanila kung gaano sila nagkakamali. Ang araw na ito ang naging huling sandali ng kahinaan ni Lourdes. Mula ngayon hindi na siya ang biktima. Makalipas ang isang linggo, matapos ang insidente sa kaarawan ni Aya, nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng townhouse. Naging malamig at maingat ang bawat kilos ni Dennis at Camille. Kung dati ay malimit silang magparinig kay Lourdes ukol sa gastusin, ngayon
ay nag-aalok pa sila ng maiinom o nagtatanong kung maayos ba ang tulog ng matanda. Subalit para kay Lourdes, ang kanilang biglaang pagiging malambing ay hindi nagmula sa pagsisisi. Ito ay isang nakakakabang pagbabago ng taktika. Sa mga nagdaang araw napansin ni Lourdes ang isang kakaibang gawain sa bahay. Tuwing hapon, bago pa man dumating ang kartero upang mag-iwan ng mga sulat sa maliit na kahon sa labas ng gate, nauuna na si Dennis na lumabas. O kung minsan inuutusan ni Camille si Leo na kunin agad ang mga liham at ibigay ng direkta sa kanyang ama. Pagtataka ang unang naramdaman ni Lourdes. Mula nang lumipat siya sa Maynila, inaabangan niya palagi ang mga sulat mula sa probinsya, lalo na ang mga resibo ng pagbabayad ng amilyar at ang mga dokumento mula sa kooperatiba kung saan siya kasapi. Madalas siyang nakakatanggap ng liham mula sa kaibigang si Consuelo o kahit man lang simpleng balita mula sa kanilang munisipyo. Ngunit nitong huling 2 linggo, wala siyang nakukuhang kahit isang sobre. Tuwing nagtatanong siya kung may dumating para sa kanya, ang palaging sagot ni Dennis ay mga babasahin lamang daw para sa credit card o kaya ay mga lumang magazine. Isang hating gabi, nagising si Lourdes dahil sa uhaw. Madilim na ang buong kabahayan at ang tangi niyang nakikita ay ang mahinang liwanag mula sa poste ng ilaw sa kalsada na tumatagos sa bintana ng sala. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang maliit na silid. Bago pa man siya makahakbang patungo sa kusina, napansin niya ang isang anino. Malapit sa may basurahan sa gilid ng pasilyo, nakita niya si Dennis. Nakatayo ang kanyang anak, hawak ang ilang piraso ng papel na maingat nitong pinupunit ng maliliit bago ihulog sa loob ng lalagyan ng basura. Napansin ni Lourdes na ang ginugupit ng kanyang anak ay mayroong nakatatak na pulang logo na pamilyar sa kanya ang tatak ng tanggapan ng rehistro ng mga lupain sa lalawigan ng Laguna. Tumigil ang paghinga ni Lourdes ng sandaling iyon. Hindi siya gumawa ng ingay. Pinanood niya si Dennis habang sinisiguradong wala nang mababasang pangalan sa mga piraso ng papel. Matapos maghugas ng kamay sa lababo, tahimik na bumalik si Dennis sa kanilang kwarto sa ikalawang palapag. Nang makasiguro si Lourdes na nakatulog na ang kanyang anak mabilis at maingat siyang lumapit sa basurahan, kinuha niya ang lalagyan at dinala ito sa kanyang maliit na silid. Ibinuhos niya ang mga nilalaman sa ibabaw ng kanyang kama na iniilawan lamang ng maliit na flashlight na ginagamit niya tuwing nawawalan ng kuryente. Isa-isang pinulot ni Lourdes ang mga napunit na papel at pinagtagpi-tagpi ang mga ito sa ibabaw ng kumot. Nakaramdam siya ng matinding kaba habang naghuhugis ang mga salita. Hindi ito simpleng babasahin o promosyon ng produkto. Ang dokumento ay nakapangalan sa kanya Lourdes Villanueva at ang nakalagay sa unang hanay ay ukol sa isang malaking pagtataya ng halaga ng lupa. Nang mabuo niya ang pinakamahalagang bahagi ng liham, nakita niya ang pangalan ng isang sikat na korporasyon na nagmamay-ari ng malalaking subdibisyon sa Timog Luzon. Nakasulat doon ang halaga, mga milyong piso para sa kabuuang sukat ng kanilang natitirang lote sa Laguna. Ang pinakanakakatakot na bahagi ay ang nakasaad sa ibaba, mayroon ng taong nakikipag-ugnayan sa kumpanya na nagpapakilalang kinatawan ni Lourdes at may hawak na karapatan upang ipagbili ang ari-arian. Nanginig ang mga kamay ni Lourdes. Ang lahat ay unti-unting naging malinaw. Ang biglaang pagbait ni na Camille at Dennis. Ang araw-araw na pagharang sa mga sulat mula sa probinsya. Ang kanilang mapangaping trato na sinusubukang tabunan ng huwad na pag-aalaga. Hindi lamang ang kanyang kalayaan at dignidad ang ninakaw sa kanya sa loob ng bahay na ito. Ang kanyang mga anak ay nagplano na ibenta ang lupang nagsilbing buhay at dugo nilang mag-asawa. Ang lupang ipinangako ni Arturo na hinding-hindi ibebenta dahil yun lamang ang maiiwan kay Lourdes kapag siya ay nawala.
Inilapag ni Lourdes ang mga piraso ng papel. Hindi ito tungkol sa kakulangan sa badyet. Hindi ito dahil naging pabigat siya. Ito ay tungkol sa malaking halagang nakikita ni Dennis na maaring makasagip sa kanilang naghihikahos na pamumuhay at mga utang gamit ang isang paraang walang galang at paglapastangan sa karapatan ng isang ina. Naisip ni Lourdes ang pag-uusap ni Camille at Sheila ilang linggo na ang nakararaan tungkol sa isang pagkakataon na babago sa buhay ni na Dennis. Malinaw na yon ang ibig nilang sabihin. Plano nilang kunin ang buong halaga ng lupa at itapon siya sa isang gilid kapag nakuha na nila ang kanilang gusto. Isang malamig na tapang ang nabuo sa puso ni Lourdes. Inipon niya ang mga piraso ng papel. Itinago ang mga ito sa ilalim ng isang lumang damit sa loob ng kanyang maliit na cabinet at pinatay ang flashlight. Tumingala siya sa madilim na kisame ng kanyang kwarto sa ilalim ng hagdan. Dati itinuring niya itong isang kulungan na ibinigay sa kanya bilang parusa sa pagiging matanda. Ngayon ang silid na ito ay naging kanyang taguan, isang lugar kung saan nag-uumpisa ang kanyang sariling pagpaplano. Hindi niya hahayaang burahin ng kanyang anak ang huling alaala ni Arturo. Kung sa tingin ni Dennis at Camille ay isa siyang mangmang na matandang madaling paikutin at nakikitira lamang ng libre, sisiguraduhin niyang mali ang kanilang akala. Papatunayan ni Lourdes na ang kapangyarihan ay hindi palaging nasa mga taong may malalakas na boses, kundi nasa mga taong tahimik na nagmamasid at naghihintay ng tamang oras upang bumawi. Kinabukasan babangon siya at kikilos nang parang walang nangyari. Gagawa siya ng paraan upang makipag-ugnayan sa labas nang hindi nalalaman ng mag-asawa. Alam ni Lourdes na ang digmaang ito ay hindi na idadaan sa luha, kundi sa talino at pasensya. 2 araw ang lumipas mula nang matuklasan ni Lourdes ang mga pinunit na dokumento. Nanatiling maayos ang kanyang pakikitungo kina Dennis at Camille, isang pagpapanggap na nangailangan ng matinding pagpipigil. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang anak na naghahain ng pagkain ng may kasamang nangiti o si Camille na nagtatanong, kung may kailangan siya, nararamdaman niya ang malamig na katotohanang nakatago sa likod ng kanilang mga mata. Alam niya na ang bawat pabor ay may katumbas na kapalit sa hinaharap. Naghintay si Lourdes ng tamang pagkakataon upang kumilos. Dumating iyon ng isang Huwebes ng tanghali. Si Dennis ay nasa opisina habang ang mga bata ay nasa paaralan. Si Camille, na karaniwang nagtatrabaho mula sa bahay, ay kinailangang dumalo sa isang mahalagang pagpupulong sa labas at sinabing babalik siya pagkalipas ng 2 oras. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naiwan si Lourdes na mag-isa sa bahay. Hindi siya nag-aksaya ng sandali. Mabilis siyang nagtungo sa maliit na banyo malapit sa kanyang silid. Dala niya ang kanyang lumang mobile phone na bihira na niyang magamit dahil wala namang tumatawag sa kanya simula nang lumipat siya sa Maynila. Isinara niya ng mahigpit ang pinto upang matiyak na walang makakarinig sa kanyang gagawin. Kung sakaling may dumating nang hindi inaasahan, binuksan niya ng bahagya ang gripo. Ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig ay sapat na upang magsilbing harang sa anumang boses na manggagaling sa loob. Umupo siya sa gilid ng inodoro at tiningnan ang kanyang telepono. Pinindot niya ang numero ng kanyang matalik na kaibigang, si Consuelo sa Laguna. Ilang saglit ang lumipas bago sinagot ng matanda ang tawag. Bakas ang pagkagulat at galak sa boses ni Consuelo nang marinig ang pangalan ni Lourdes. Matagal na raw itong nag-aalala dahil ilang liham na ang ipinadala nito, ngunit walang nakararating na sagot. Ipinaliwanag agad ni Lourdes nang mahina, ngunit mabilis ang kanyang sitwasyon. Sinabi niyang hindi niya natatanggap ang mga sulat at may hinala siyang itinatago iyon ni Dennis. Humingi siya ng tulong upang alamin kung ano ang nangyayari sa kanilang naiwang lupa. Natahimik si Consuelo sa kabilang linya. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinahagi niya ang isang balitang nagpabilis sa tibok ng puso ni Lourdes.
Ayon sa kaibigan nitong mga nakaraang linggo, ay may mga lalaking nagpapakilalang tauhan ng isang malaking kumpanya ng real estate ang madalas na umaaligid sa kanilang bakuran. Nagdadala raw ang mga ito ng mga kagamitan sa pagsusukat ng lupa. Nang minsang komprontahin ni Consuelo ang mga lalaki, ipinakita nila ang isang dokumentong naglalaman ng pangalan ni Dennis. Ipinagmamalaki raw ng mga ito na ang anak mismo ni Lourdes ang nagbigay ng pahintulot at pinoproseso na lamang ang mga huling papeles bago tuluyang isali ng pagmamay-ari. Nakaramdam si Lourdes ng matinding hilo. Ang lupaing iyon ang tanging naipundar ni Arturo noong nabubuhay pa ito ang lugar, kung saan nila itinanim ang mga puno ng mangga na paboritong akyatin ni Dennis noong bata pa ito. Ngayon, ang mismong anak na pinalaki nila sa lugar na yon ang nagbebenta ng kanilang mga alaala. Nang tanungin ni Lourdes kung ano ang dapat niyang gawin, nagbigay ng mungkahi si Consuelo. Sinabi niyang may kakilala siyang isang mahusay na abogado sa kanilang bayan, si Francisco. Matagal na nitong kaibigan ng asawa ni Lourdes at pamilyar ito sa kasaysayan ng kanilang mga ari-arian. Ipinangako ni Consuelo na siya na ang kakausap kay Francisco upang suriin kung gaano kalayo na ang prosesong ginawa ni Dennis sa munisipyo nang hindi nalalaman ni Lourdes. Nagpasalamat si Lourdes mula sa kailaliman ng kanyang puso. Bago ibaba ang tawag, nag-iwan ng matinding bilin si Consuelo na mag-ingat at huwag magpapapirma ng kahit anong dokumento, kahit na anong dahilan ang ibigay ni na Dennis. Papatayin na sana ni Lourdes ang kanyang telepono nang bigla niyang maramdaman ang pagyanig ng sahig. Narinig niya ang pagbukas ng pangunahing pinto ng bahay, kasunod ang mga yabag ng sapatos na naglalakad sa sala. Nakauwi ng maaga si Camille. Mabilis na itinago ni Lourdes ang telepono sa loob ng kanyang damit sa ilalim ng makapal na tela ng kanyang blusa. Pinatay niya ang gripo at huminga ng malalim upang pakalmahin ang kanyang sarili. Binuksan niya ang pinto ng banyo nang dahan-dahan dala ang isang basang-basahan na kinuha niya mula sa lababo. Sinalubong siya ng nagtatakang tingin ni Camille mula sa pasilyo. Tinanong nito kung bakit nakakulong si Lourdes sa banyo ng ganong oras at kung bakit hindi nito binuksan ang ilaw. Ngumiti si Lourdes, isang ngiting punong-puno ng pagpapakumbaba. Sumagot siyang nahihilo lamang siya, kaya naghilamos muna siya at nagpahinga ng sandali. Idinagdag pa niya na lilinisin sana niya ang mga salamin, ngunit nakalimutan niyang buksan ang ilaw dahil sa labis na pagkahapo. Pinagmasdan ni Camille ang kanyang biyenan mula ulo hanggang paa. Tila naghahanap ito ng bakas ng kasinungalingan, ngunit dahil sa anyong pagod at mahinang postura ni Lourdes, napaniwala nito ang manugang. Nagbuntong hininga si Camille at nag-utos na huwag na munang maglinis at magpahinga na lamang sa maliit na silid. Binanggit pa nito na marami silang aasikasuhing papeles ni Dennis sa susunod na araw, kaya kailangan ng matanda na maging maayos ang pakiramdam. Tumango si Lourdes at naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Pagsara ng pinto, napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kaba ay unti-unting napalitan ng isang malinaw at matibay na determinasyon. Ang mga salita ni Camille tungkol sa mga papeles na aasikasuhin ay isang kumpirmasyon. Paparating na ang oras ng panlilinlang. Hawak ang telepono sa loob ng kanyang damit, alam ni Lourdes na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Mayroon na siyang kakampi sa labas ng bahay. Hihintayin na lamang niya ang susunod na hakbang ng mag-asawa. At sa pagkakatong yon, magiging handa siya. Isang hapon ng Miyerkules, madilim ang kalangitan at mabilis ang pagpatak ng ulan sa labas. Si Lourdes ay nanggaling sa kalapit na pamilihan upang bumili ng mga kagamitang panlinis, isang gawaing nakasanayan na niyang gawin ng walang angal. Dahil sa biglaang buhos ng ulan, nagpasya siyang umuwi ng mas maaga kaysa sa inaasahan ni na Dennis at Camille. Wala siyang dalang payong, kaya bahagyang nabasa ang kanyang balikat. Pagdating sa tapat ng townhouse, dahan-dahan niyang pinihit ang susi sa pinto.
Inaasahan niyang sasalubungin siya ng katahimikan dahil alam niyang nasa trabaho pa si Dennis at nasa silid si Camille upang asikasuhin ang mga gawain nito. Ngunit nang makapasok siya sa pasilyo, naramdaman niya ang isang kakaibang kutob. Hindi sarado ang pinto ng kanyang maliit na kwarto sa ilalim ng hagdan. Bahagyang nakaawang iyon at may liwanag na nagmumula sa loob. Tahimik na ibinaba ni Lourdes ang mga pinamiling gamit sa sahig ng sala. Maingat niyang inihakbang ang kanyang mga paa upang hindi makalikha ng anumang kaluskos. Nang makarating siya sa tapat ng siwang ng pinto, nakita niya ang isang eksenang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Sa loob ng kanyang maliit na espasyo, nakaluhod sa sahig si Camille at ang kapatid nitong si Sheila. Ang dalawa ay abala sa paghalongkat sa loob ng kanyang lumang tampipi, ang hinabing kahon, kung saan itinatago ni Lourdes ang mga pinakamahahalagang papeles at alaala mula sa probinsya. Ang mga damit ni Lourdes ay nakakalat sa gilid ng kama. Ang kanyang mga lumang retrato ni Arturo at ilang sulat na itinabi niya ng maraming taon ay walang pakundangang naihagis sa sahig. Si Sheila ang masigasig na naghahanap, ang mga kamay nito ay mabilis na sinusuri ang ilalim ng tampipi, habang si Camille naman ay nakatayo, malapit sa pinto, tila nagbabantay, subalit malinaw na kasabwat sa pagnanakaw. Narinig ni Lourdes ang mahinang boses ni Sheila. Nagrereklamo itong hindi nila mahanap ang orihinal na titulo ng lupa sa mga nakasalansan na dokumento. Gayong sigurado si Dennis na dinala iyon ni Lourdes pagluwas ng Maynila. Sinabi ni Sheila kay Camille na dapat bilisan dahil ang papeles na inihanda ni Dennis para sa Special Power of Attorney ay kailangang may kalakip na kopya ng mismong titulo upang walang aberya sa munisipyo. Sumagot si Camille na dapat nilang hanapin ng mabuti dahil ito ang huling pagkakataon na makukuha nila yon nang hindi nagdududa ang matanda. Sinabi niyang ang lupang iyon ang magiging solusyon sa kanilang mga umuusbong na pagkakautang at sa pangarap nilang bumuo ng sariling negosyo. Hindi na kinaya ng dibdib ni Lourdes ang nasasaksihan. Ang lugar na itinuring niyang kulungan ngunit nanatiling sarili niyang mundo ay nilapastangan. Binuksan niya ang pinto ng malakas. Ang panggulantang na yon ay sapat na upang mapaatras si Camille at mabitawan ni Sheila ang mga dokumentong hawak nito. Nakatayo si Lourdes sa pasukan ng kanyang silid. Ang kanyang anyo ay nag-aapoy sa matinding galit. Ang kanyang boses, bagamat hindi sumisigaw, ay nanginginig sa puot at kabiguan. Tinanong niya kung ano ang hinahanap ng dalawang babaeng ito sa loob ng kanyang mga pansariling gamit. Mabilis na nagpalitan ng kumpirmasyon sina Camille at Sheila sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Sinubukan ni Camille na kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng paggawa ng isang paliwanag na punong-puno ng kasinungalingan. Sinabi niyang inaayos lamang nila ang kwarto dahil napansin nilang masyadong makalat at nag-aalala raw sila na baka inuulol si Lourdes ng mga peste sa loob ng lumang tampipi. Ngumiti pa si Camille na tila isa itong simpleng pagmamalasakit. Ngunit hindi na bata si Lourdes na madaling mapaniwala ng mabubulaklak na salita. Lumapit siya kay Sheila at tinanong kung kailan pa naging bahagi ng paglilinis ang pagbuklat sa mga pribadong papel at titulo ng isang tao. Si Sheila, na palaging hindi nakakapigil ng kanyang pagiging matalas, ay hindi humingi ng paumanhin. Sa halip iginiit nito na ang lahat ng nasa loob ng bahay ni Dennis at Camille ay sakop ng kanilang mga patakaran kasama na ang mga kagamitan ni Lourdes dahil nakatira lamang ito doon ng libre. Ang binitiwang salita ni Sheila ay nagpalambot sana sa isang karaniwang matanda, ngunit para kay Lourdes iyon ay isang gatilyo. Hindi niya alintana ang kanyang edad at sakit sa tuhod. Maagap niyang hinablot mula kay Sheila ang manipis na folder kung saan naroon ang ilang mahahalagang resibo ng lupa at pinilit na bawiin iyon. Naganap ang isang iglap ng agawan. Hinawakan din ni Sheila ang kabilang dulo ng folder. Pilit itong kinukuha dahil may isa pang dokumentong nais nitong
isigurado na makuha bago sila mapaalis. Sa paghila ni Sheila ng malakas palabas sa hawak ni Lourdes ang balanse ng matanda, ay nawala. Dahil sa puwersang naganap na iatras ni Lourdes ang kanyang katawan at bumagsak siya ang kanyang kanang balikat, ay matinding tumama sa kanto ng maliit na kabinet. Napadaing si Lourdes mula sa sakit na kumirot mula sa kanyang balikat hanggang sa kanyang leeg. Bumagsak siya sa malamig na sahig. Natigilan si Camille sa pangyayaring iyon at mabilis na itinulak ng mahina si Sheila upang ipahiwatig na lumabis ang ginawa nito. Ngunit hindi sila lumapit upang tulungan ang nakadupang matanda. Sa halip, ibinaba ni Sheila ang folder dahil nalaman nitong wala rin doon ang kanilang hinahanap. Sinabi ni Camille na may halong panginginig ngunit pilit pinapanatili ang huwad nitong pagiging inosente na yon ay isang aksidente at hindi dapat naging matigas ang ulo ni Lourdes. Idinagdag pa nito na wag na nilang gawing issue ang nangyari at isasaayos na lamang nila ang lahat sa pag-uwi ni Dennis. Pagkatapos mabilis na lumabas si Camille sa kwarto, kasunod si Sheila na ni hindi man lang lumingon sa nasaktang matanda. Nanatiling nakaupo si Lourdes sa sahig. Ang pananakit ng kanyang balikat ay walang panama sa sugat na nararamdaman ng kanyang puso. Tiningnan niya ang mga nagkalat na gamit, ang kanyang mga alaala na parabang basura sa mata ng mga taong itinuring niyang kapamilya. Isinara niya ang kanyang kamao at sa gitna ng kanyang palad ay nakatago ang isang maliit na susi na napansin niyang pilit kinakapa ni Sheila sa loob ng tampipi. Ang susing iyon ang nagbubukas ng maliit na kaha de yero sa ilalim ng kanyang kama kung saan nakatago ang tunay na titulo ng lupa at iba pang mahahalagang dokumento na alam niyang magliligtas sa kanyang buong pagkatao. Ipinikit ni Lourdes ang kanyang mga mata habang tahimik na bumabangon. Ang bawat hakbang at kirot ng kanyang katawan ay nagsisilbing pangako sa kanyang sarili. Ang paggalang at awa niya para sa bahay na ito ay formal nang nagtapos. Hihintayin niya ang pagbabalik ni Dennis at kung sasabayan din nito ang kasinungalingan ng kanyang asawa, tiyak na haharapin nila ang isang inang wala nang ititira para sa pagpapatawad. Kinagabihan, hindi lumabas si Lourdes mula sa kanyang silid. Narinig niya ang pag-uwi ni Dennis ang mahihinang boses ni Camille na tila nagpapaliwanag ng nangyari kaninang hapon at ang katahimikan na sumunod. Walang sino man ang kumakatok sa kanyang pinto. Walang nag-alok ng gamot para sa masakit niyang balikat. Ang pananahimik na yon ay isang malinaw na mensahe para sa kanila. Siya ang nagkamali. Kinabukasan ng umaga habang nag-aayos ng sarili si Lourdes, may marahang kumatok sa kanyang pinto. Si Dennis. Pumasok ang kanyang anak na may dalang isang maliit na kahon ng mamahaling cake, ang paborito ni Lourdes noong nabubuhay pa si Arturo. Nagulat si Lourdes sa kilos na ito, ngunit hindi siya nagpadala sa emosyon. Umupo siya sa gilid ng kama at hinintay ang susunod na sasabihin ng kanyang anak. Umupo si Dennis sa maliit na upuan sa tapat niya. Sa unang pagkakataon, hindi siya umupo na parang hari ng tahanan, kundi bilang isang batang nagkasala. Humingi siya ng paumanhin sa ngalan ni Camille. Sinabi niyang hindi intensyon ng kanyang asawa. Nasaktan siya at masyado lamang daw silang nag-aalala sa kalusugan ni Lourdes kaya nais nilang linisin ang buong silid nang hindi ito naguguluhan. Ang mga paliwanag ni Dennis ay tila mga linya mula sa isang isinulat na dula, perpekto malambing ngunit walang katotohanan. Pagkatapos, hinawakan ni Dennis ang mga kamay ni Lourdes. Nagbuntong hininga siya ng malalim ang kanyang mukha ay nagpakita ng labis na pagkabahala at kalungkutan. Isinalaysay niya ang malaking problemang pinansyal na kanilang kinakaharap. Sinabi niyang may malaking utang ang kanyang maliit na negosyo at kung hindi nila ito mababayaran, sa loob ng isang buwan maaaring makulong siya. Idinagdag pa niya ang masakit na posibilidad na kailangan nilang ilipat ng paaralan sina Leo at Aya sa isang pampublikong institusyon na mas mababa ang kalidad dahil sa kakulangan ng pera. Ang bawat salita ay idinisenyo
upang pukawin ang awa at pagkaina ni Lourdes. Pinakinggan ni Lourdes ang lahat ng yon nang walang imik. Alam niya na ang lahat ng yon ay bahagi ng isang mas malaking plano. Nang makita ni Dennis na hindi pa rin natitinag ang kanyang ina, inilabas niya ang kanyang huling baraha. Inilapag niya sa ibabaw ng maliit na mesa ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Sa pinakamahinahon at mapagmahal na boses na kanyang magagawa, ipinaliwanag ni Dennis na ang mga papeles na yon ay para sa isang bagong alok ng gobyerno, isang espesyal na insurance para sa mga senior citizen na may malubhang karamdaman. Sinabi niyang makakatulong iyon upang mabawasan ang kanilang mga gastusin sa ospital kapag nagkaroon ng emergency. Ang tanging kailangan daw niyang gawin ay pirmahan ang huling pahina upang maisumite nila ito sa City Hall. Itinuro ni Dennis ang espasyo kung saan kailangang ilagay ni Lourdes ang kanyang pirma. Ang buong pahina ay puno ng maliliit na letra na halos hindi na mabasa ng isang matandang tulad niya. Tinanggap ni Lourdes ang mga dokumento. Dahan-dahan niyang sinuri ang bawat pahina. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang isip ay napakalinaw. Sa unang 2 pahina, nakasulat nga ang tungkol sa mga benepisyo para sa mga nakatatanda. Ngunit nang marating niya ang 3 pahina, sa gitna ng maraming teknikal na salita, nakita niya ang mga letrang nakasulat sa mas maliit na font, ngunit siyang pinakamahalaga sa lahat. Special Power of Attorney. Ang mga salitang yon ay tila mga kobra na handang tumuklaw. Nakasaad doon na ipinagkakaloob ni Lourdes Villanueva kay Dennis Villanueva ang buo kompleto at hindi mababawing kapangyarihan upang ipagbili isangla o ilipat ang anumang ari-arian na nakapangalan sa kanya sa lalawigan ng Laguna sa sinuman at sa anumang halaga. Sa ilalim ng kasunduang yon, wala nang kakailanganing karagdagang pahintulot mula kay Lourdes. Ang kanyang pirma sa dokumentong yon ay ang katapusan ng kanyang pagmamay-ari. Hindi nagpahalata si Lourdes na nabasa niya at naunawaan ang lahat. Isinara niya ang folder at tumingin kay Dennis. Nagkunwari siyang pagod na pagod at sinabing masyadong malabo ang kanyang paningin upang basahin ng maigi ang lahat ng iyon. Sinabi niyang kailangan niyang hanapin muna ang kanyang salamin sa mata na may tamang grado na tila nawawala sa ilalim ng kama matapos ang kaguluhan kahapon. Ngumiti si Dennis, isang nangiting punong-puno ng tagumpay. Inakala niyang nakuha na niya ang loob ng kanyang ina. Hinaplos nito ang buhok ni Lourdes at sinabing walang problema. Iniwan niya ang mga dokumento sa mesa at sinabing babalikan niya ito kinabukasan ng umaga upang personal na kunin ang pirma. Ayon sa kanya, kailangan na raw itong maisumite sa lalong madaling panahon dahil limitado lamang ang mga slot para sa benepisyo. Bago umalis, idinagdag ni Dennis na mahal niya ang kanyang ina. Ang mga salitang iyon ay binitawan niya ng napakagaan na para bang wala itong anumang bigat. Nang marinig ni Lourdes ang pagsara ng pinto, nanatili siyang nakaupo. Hindi niya ginalaw ang cake. Hindi rin niya tiningnan ang mga dokumento. Sa halip, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng kanyang maliit na kabinet. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang mahinang ina na kayang-kayang lokohin. Ang ngiti na binitiwan ni Dennis ay hindi ngiti ng isang anak na nag-aalala, kundi ng isang lobong nakakita ng pagkakataong sakmali ng kanyang biktima. Ngunit ang hindi alam ni Dennis, ang nangiting iyon ay tinugunan ng isa pang ngiti, isang malamig, tahimik at nakakakilabot na ngiti mula sa isang inang handa nang ilatag ang sarili niyang patibong. Kinabukasan, bago pa man magising ang buong kabahayan maaga, nang nakabihis si Lourdes, nagpaalam siya kay Camille na kailangan niyang dumalo sa isang misa sa kalapit na simbahan. Ang dahilan na ito ay sapat na upang hindi maghinala ang kanyang manugang. Ngunit sa katotohanan, hindi simbahan ang kanyang patutunguhan, kundi isang maliit na kapihan sa kabilang kanto ng subdibisyon, isang lugar na ligtas at malayo sa mga mapanuring mata ni na Dennis.
Sa loob ng tahimik na kapihan, naghihintay na ang 2 taong magiging sandigan niya sa pinakamahalagang desisyon ng kanyang buhay. Naroon si Consuelo, ang kanyang matalik na kaibigan na bumisita mula pa sa Laguna nang malaman nito ang buong sitwasyon. Kasama nito ang isang lalaking may edad na si Francisco ang abogado at matagal ng kaibigan ng kanyang yumaong asawang si Arturo. Siya ang lalaking pinagkakatiwalaan ni Arturo sa lahat ng usaping legal noong nabubuhay pa ito. Inilapag ni Lourdes sa mesa ang makapal na folder na iniwan ni Dennis. Kalmado niyang ipinasa ito kay Francisco. Iyan ang dokumentong kailangan kong pirmahan, wika ni Lourdes ng may matatag na boses. Maingat na sinuri ng abogado ang bawat pahina. Tumango-tango ito habang binabasa ang mga salitang nakasulat sa pinakamaliit na letra. Pagkatapos ng ilang minuto, inilapag niya ang mga papel at tumingin ng diretso kay Lourdes. Ang kanyang mga salita ay malinaw at walang paligoy-ligoy. Kinumpirma ni Francisco na kung pipirmahan ni Lourdes ang dokumentong yun na ang magiging katapusan ng kanyang pagmamay-ari sa lahat ng naiwang ari-arian ni Arturo. Sinabi niyang ang special power of attorney na nakatago sa 3 pahina ay isang blankong tseke para kay Dennis. Magkakaroon ito ng ganap na kapangyarihan na ibenta ang lupa sa sinuman sa anumang halaga at hindi na kailangang magpaalam pa. At ang pinakamasakit sa lahat, kapag naibenta na ang lupa, legal na may karapatan si Dennis na ilipat si Lourdes sa isang institusyon para sa mga nakatatanda gamit ang perang mula mismo sa pagbebenta ng kanyang lupa nang walang anumang pananagutan. Tumango si Lourdes. Hindi siya nagpakita ng pagkagulat. Ang mga sinabi ng abogado ay ang mismong mga salitang nabuo na sa kanyang isip. Sumingit si Consuelo. Sinabi niyang ang ginagawa ni Dennis ay hindi lamang pagiging ganid kundi isang malinaw na paglapastangan sa alaala ni Arturo. Ang kanyang boses ay puno ng galit para sa kaibigan. Ngunit si Lourdes ay nanatiling kalmado. Ang kanyang galit ay hindi na maingay. Ito ay naging isang malamig at matalas na talino. Tumingin si Lourdes kay Francisco at nagtanong, ano ang dapat kong gawin upang maprotektahan ang aking karapatan? Inilabas ni Francisco ang isa pang folder mula sa kanyang bag. Mas manipis ito ngunit mas makapangyarihan ang nilalaman. Ipinaliwanag niya na bago pa man pumanaw si Arturo, may inihanda na itong huling dokumento, isang espesyal na kasunduan na naglalayong protektahan si Lourdes. Ayon sa kasunduang iyon, maaaring ilipat ni Lourdes ang lahat ng kanyang ari-arian sa ilalim ng isang pamilyang pundasyon o trust kung saan siya pa rin ang nag-iisang may-ari at tagapamahala. Ngunit walang sino man, kahit ang kanyang sariling anak ang maaaring magbenta o maglipat nito nang walang malinaw na pahintulot mula sa korte. Ang prosesong ito ay maglalagay ng isang matibay na pader sa pagitan ng kanyang ari-arian at ng mga taong may masamang hangarin. Gawin natin iyan. Mabilis na sagot ni Lourdes. Sa loob ng kapihan sa harap ng 2 testigong pinagkakatiwalaan niya, pinirmahan ni Lourdes ang lahat ng kinakailangang papeles. Ang bawat pirma niya ay tila isang matibay na selyo na nagsasara sa pinto ng panlilinlang. Pagkatapos, gumawa siya ng isa pang mahalagang dokumento, isang bagong last will and testament. Dito malinaw niyang isinulat na ang lahat ng kanyang maiiwang yaman, kabilang ang bahay at lupa sa Laguna, ay mapupunta sa kanyang mga apo na sina Leo at Aya sa ilalim ng pangangalaga ni Consuelo hanggang sa sila ay umabot sa tamang edad. Walang ni isang sentimo ang nakalaan para kay Dennis o kay Camille. Nang matapos ang lahat, inilagay ni Francisco ang lahat ng bagong dokumento sa isang ligtas na sobre at ipinangakong personal niya itong isusumite sa korte at sa tanggapan ng rehistro ng mga lupain sa Laguna sa lalong madaling panahon. Nagpasalamat si Lourdes ng buong puso. Bago sila maghiwalay, nag-iwan siya ng isang huling bilin,
Hiniling niya na huwag munang alam kahit kanino ang kanilang ginawa. Sinabi niyang mayroon pa siyang isang huling bagay na kailangang gawin, isang pagtatanghal na maglalantad sa tunay na kulay ng kanyang anak. Umuwi si Lourdes sa townhouse, dala pa rin ang folder ng kasinungalingan na ibinigay ni Dennis. Ang kanyang mga hakbang ay mas magaan kaysa dati. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang pakiramdam ng kapangyarihan. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Dennis na may ngiti sa mga labi. Tinanong nito kung nakapag-isip-isip na ba ang ina at kung handa na itong pumirma. Si Camille ay nakatayo sa likuran, ang kanyang mga mata ay nag-aabang. Ngumiti si Lourdes. Sinabi niyang handa na siyang pumirma, ngunit gusto niyang gawin ito mamayang gabi pagkatapos ng hapunan kung kailan kompleto ang pamilya. Iyon daw ang tamang oras upang pag-usapan ang kinabukasan ng lahat. Ang sagot na yon ay nagbigay ng malaking galak kina Dennis at Camille. Nagpalitan sila ng tingin na puno ng tagumpay. Inakala nilang sa wakas, bumigay na rin ang matanda. Hindi nila alam na ang gabing hinihintay nila ay hindi gabi ng kanilang pagwawagi, kundi gabi ng kanilang pagbagsak. Si Lourdes ay naglatag na ng kanyang lambat at hinihintay na lamang niya ang pagpasok ng mga mandaragit sa kanyang bitag. Ang hapunan ng gabing iyon ay kakaiba. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming linggo ang hapagkainan, ay puno ng masasarap na pagkain na si Camille mismo ang nagluto. Ang kapaligiran ay binalot ng isang pekeng kasiyahan. Si Dennis ay masigla, palaging nagtatanong sa kanyang ina kung gusto pa nitong magdagdag ng kanin. Si Camille ay palangiti at kahit ang kapatid nitong si Sheila na sadyang dumating para sa gabing iyon ay nagpakita ng hindi pangkaraniwang kabaitan. Ang lahat ay tila isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya, ngunit para kay Lourdes, ang bawat ngiti at bawat alok ay may lason. Pagkatapos kumain habang nagliligpit ang mesa, sinabi ni Dennis na oras na para ayusin ang mga papeles. Inilapag niya sa gitna ng hapagkainan ang makapal na folder kasama ang isang mamahaling ballpen na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang boses ay puno ng kasabikan. Hiniling niya kay Lourdes na pirmahan na ang dokumento. Ngunit sa halip na kunin ang ballpen, tinakpan ni Lourdes ang folder gamit ang kanyang kamay at tumingin ng diretso sa kanyang anak. "Bago ako pumirma, Dennis," wika niya ng may kalmadong boses, "nais kong ipaliwanag mo muli sa akin, sa harap ng iyong asawa at ng kanyang kapatid, kung ano talaga ang dokumentong ito." Natigilan si Dennis. Nagpalitan sila ng tingin ni Camille. Mabilis na sumagot si Camille, sinasabing iyon ay para sa insurance ng matanda, isang bagay na napag-usapan na nila kaninang umaga. Sinubukan niyang gawing parang isang simpleng bagay na lamang iyon. Ngunit hindi nagpatinag si Lourdes. Muli niyang tiningnan si Dennis. "Ikaw ang gusto kong sumagot, anak. Ipaliwanag mo sa akin salita sa salita kung bakit ko kailangang pirmahan ito." Nautal si Dennis. Inulit niya ang kasinungalingan tungkol sa benepisyo para sa mga senior citizen. Subalit habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang ina. Dahan-dahang binuklat ni Lourdes ang folder hanggang sa 3 pahina. Itinuro niya ang mga salitang Special Power of Attorney. Ang kanyang daliri ay nanginginig, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa pinipigilang galit. "Ito ba ang sinasabi mong insurance?" tanong niya. Nawala ang nangiti sa mukha ni Camille. Si Sheila naman ay napasandal sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Si Dennis ay hindi makasagot. "Ito ay isang kasunduan na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang ibenta ang lahat ng aming naiwang ari-arian sa Laguna." Pagpapatuloy ni Lourdes, ang kanyang boses ay unti-unting tumitigas. "Ito ang papel na mag-aalis sa akin ng karapatan sa lupang pinaghirapan ng iyong ama. At ito ang gagamitin ninyo para itapon ako sa isang bahay ampunan kapag nakuha nyo na ang milyon-milyong piso." Sumabog ang katahimikan.
Nawalan ng kontrol si Sheila, tumayo ito at sinabing dapat magpasalamat si Lourdes dahil kung hindi dahil sa kanila, wala itong matitirahan sa Maynila. Idinagdag pa nito na karapat-dapat lamang na makuha ni Dennis ang lupa dahil siya ang nag-iisang tagapagmana at pabigat lamang ang isang matandang ayaw bumitaw sa nakaraan. Si Camille naman ay sumigaw, inaakusahan si Lourdes na walang utang na loob at isang makasariling ina. Sa gitna ng kaguluhan na natiling nakaupo si Lourdes, tumingin siya kay Dennis na nakayuko at hindi makatingin sa kanya. At ikaw anak, sabi ni Lourdes, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Wala ka bang sasabihin? Hahayaan mo na lamang ba silang yurakan ang pagkatao ng iyong ina? Tumingala si Dennis at sa kanyang mga mata, nakita ni Lourdes hindi ang pagsisisi kundi ang inis. Inis dahil nabisto ang kanyang plano. Ang sandaling iyon ang sumira sa huling hibla ng pagtitimpi ni Lourdes. Mabilis siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang kilos ay hindi na pang isang mahinang matanda, kundi ng isang leon ang nagtatanggol sa kanyang teritoryo. Lumapit si Camille, sinusubukang agawin ang folder mula sa mesa. Bago pa man nito mahawakan ang mga papel, isang malinaw na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang palad ni Lourdes ay mabilis na dumapo sa pisngi ni Camille. Hindi ito isang marahas na sampal, ngunit sapat ang lakas upang maipakita na tapos na ang kanyang pagiging biktima. Napaatras si Camille. Hawak ang namumulang pisngi, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tingin. Kinuha ni Lourdes ang isang baso ng tubig mula sa mesa at mabilis na ibinuhos ang laman nito sa ibabaw ng folder na nagdulot ng pagkalat ng tinta sa mga kasinungalingang nakasulat doon. Pagkatapos kinuha niya ang basang mga papel at ihinagis ang mga ito sa hangin. Ang mga piraso ng dokumento ay dahan-dahang bumagsak sa sahig na parang mga abo ng isang nasunog na tiwala. Tumingin si Lourdes sa kanilang tatlo, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Ang bahay na ito, wika niya ang kanyang boses, ay nangingibabaw sa katahimikan, ay hindi ninyo pag-aari. Ang bawat gamit na nandito ay binili mula sa perang pinagbentahan ng kapiraso ng aming lupa sa Laguna. Isang paunang bayad para sa aking kapayapaan na hindi ninyo ibinigay. At ang lupang iyon, pagpapatuloy niya nakatingin ng diretso kay Dennis, ang lupang inaasam ninyong nakawin mula sa akin ay hinding-hindi na mapapasa inyo. Nagtawa si Dennis, isang tawang mapait. Sinabi niyang walang magagawa si Lourdes dahil bilang nag-iisang anak sa kanya pa rin, mapupunta ang lahat sa huli. Ngumiti si Lourdes, isang nangiting malamig. Nagkakamali ka. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na katuping papel. Ito ay isang kopya ng dokumentong pinirmahan niya kaninang umaga. Ang lahat ng ari-arian ni Arturo Villanueva ay nailipat na sa isang pamilyang pundasyon. Paliwanag niya, isang pundasyon na ako lamang ang may kontrol at ayon sa aking huling habilin ang lahat ng ito ay mapupunta sa aking mga apo, hindi sa isang anak na tumalikod sa kanyang ina. Ang mukha ni Dennis ay biglang namutla. Ang kanyang pagiging kampante ay napalitan ng purong pagkasindak. Naupo siya ng dahan-dahan, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Si Camille ay napahawak sa braso ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang pangarap nilang yaman ay biglang naglaho sa isang iglap. Nakatayo si Lourdes sa gitna ng nagkalat na papel, sa gitna ng nasirang pamilya. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay, kundi ng isang malalim na kalungkutan. Ngunit alam niya ito, ang tanging paraan upang mabawi niya ang kanyang dignidad. Sa gabing iyon, ang ina na kanilang inakala ay isang madaling biktima ay nagpakita ng kanyang tunay na lakas. At sa katahimikan na bumalot sa hapagkainan, isang bagay ang naging malinaw, tapos na ang laro. Ang katahimikan na bumalot sa townhouse pagkatapos ng gabing iyon ay mabigat at puno ng hindi masabing mga salita. Walang nagtangkang magsalita.
Si Dennis ay nanatiling nakaupo sa hapagkainan, nakatingin sa kawalan ang kanyang isip ay tila lumilipad sa mga nawalang pangarap at paparating na mga problema. Si Camille at Sheila ay tahimik na umakyat sa itaas, dala ang bigat ng kanilang pagkabigo. Naglakad si Lourdes pabalik sa kanyang maliit na silid sa ilalim ng hagdanan. Hindi niya isinara ang pinto. Sa halip inilabas niya ang kanyang lumang tampipi at isa pang maleta. Dahan-dahan ngunit may matatag na kilos, sinimulan niyang iligpit ang kanyang mga damit at iilang personal na gamit. Ang bawat damit na kanyang tinitiklop ay isang simbolo ng paglaya mula sa bahay na naging kulungan niya. Kinabukasan ng umaga na abutan ni Dennis si Lourdes na handa nang umalis. Nakalagay na sa may pintuan ang kanyang dalawang maleta. Ang itsura ni Dennis ay malayo sa palalong lalaki kagabi. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga balikat ay nakabagsak. Lumapit siya sa kanyang ina, ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap ni Lourdes at sa unang pagkakataon, nakita ni Lourdes ang isang bakas ng tunay na pagsisisi sa mga mata ng kanyang anak. "Inay," bulong ni Dennis, ang kanyang boses ay nanginginig. Lumuhod siya sa harap ni Lourdes, isang kilos na hindi niya inaasahan. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang ina at sinabing patawarin siya. Sinabi niyang nagkamali siya, na nadalay lamang siya ng desperasyon at ng mga maling payo. Ipinakiusap niya na huwag umalis si Lourdes, na manatili ito sa bahay at aayusin nila ang lahat. Ngunit para kay Lourdes, ang mga salitang iyon ay huli na. Alam niyang ang pagluhod na yon ay hindi lamang dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot. Takot na harapin ang mga utang nang walang inaasahang tulong pinansyal. Hinaplos ni Lourdes ang buhok ng kanyang anak tulad ng ginagawa niya noong bata pa ito. "Tumayo ka, Dennis," wika niya ng mahinahon. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil lamang hinihingi ito. Ibinibigay ito sa mga taong pinatutunayan sa gawa na sila ay karapat-dapat. Dahan-dahang tumayo si Dennis, ang kanyang muka ay basang-basa sa luha. Bumaba mula sa hagdanan ang dalawang bata, sina Leo at Aya. Nakita nila ang kanilang lola na may dalang maleta. Lumapit si Aya at yumakap sa binti ni Lourdes. "Lola, saan po kayo pupunta?" Tanong ng bata, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Umupo si Lourdes upang magpantay sila ng bata. Hinaplos niya ang pisngi ng kanyang apo. "Uuwi na si Lola sa probinsya, apo," sagot niya. "Doon sa bahay na malaki kung saan maraming puno at sariwa ang hangin." "Babalik pa po kayo?" tanong naman ni Leo. Tumingin si Lourdes sa dalawang bata, ang tanging mga nilalang sa bahay na nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. "Palagi kayong pwedeng bumisita kay Lola. Ang pinto ng bahay sa Laguna ay laging bukas para sa inyo." Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga apo, isang yakap ng paalam at pangako. Tumingin si Lourdes kay Dennis sa huling pagkakataon. Ang pagiging magulang ay hindi natatapos, sabi niya. Ngunit ang pagiging anak ay may kaakibat na responsibilidad ng paggalang. Sana, sa paglipas ng panahon, matutunan mo ulit iyon. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Dennis. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at naglakad palabas ng pinto. Sa labas, isang pamilyar na sasakyan ang naghihintay. Nakangiti sa kanya mula sa loob si Consuelo, handang ihatid siya pauwi. Habang papalayo ang sasakyan, tiningnan ni Lourdes mula sa bintana ang townhouse. Nakita niya si Dennis na nakatayo sa may pinto, isang larawan ng isang taong nawalan ng lahat dahil sa sariling pagkakamali. Sa loob ng bahay na yon, maiiwan ang mag-asawa upang harapin ang mga bunga ng kanilang kasakiman, ang mga bayari ng mga utang at ang basag na tiwala. Ang biyahe pabalik sa Laguna ay payapa, habang unti-unting napapalitan ng lunti ang mga puno at malawak na bukirin, ang matataas na gusali. Naramdaman ni Lourdes ang paggaan ng kanyang dibdib.
Para siyang isang ibon na nakawala sa hawla. Pagdating niya sa kanilang lumang bahay, sinalubong siya ng amoy ng mga bulaklak mula sa hardin at ng sariwang hangin. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa mga bintanang kapis. Umupo siya sa paboritong silyang tumba-tumba ni Arturo at ipinikit ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang kapayapaan. Ang pag-ibig sa pamilya ay hindi nangangahulugan ng bulag na pagsunod. Hindi ito nangangahulugan na hahayaan mong yurakan ang iyong pagkatao at dignidad para lamang masabing buo ang pamilya. Minsan ang tunay na pagmamahal ay ang pagtayo para sa iyong sarili, ang pagtatakda ng hangganan, at ang pagpili sa kapayapaan ng sarili. Ang laban ni Lourdes ay tapos na. Nanalo siya hindi laban sa kanyang anak, kundi para sa kanyang sarili. At sa tahimik na hapon na yon, sa kanyang sariling tahanan, alam niyang handa na siyang magsimula muli.